Nais ko pong buksan ng inyong mga Biblia. 2 Timothy, chapter 3, verse number 16. Ito lang po. Shoo. Ito po ang tinatalastas ng salita ng Diyos. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Father in heaven, we thank you, Lord, for this day. Panginoon, sa amin po maikling panahon ng pag-aaral, sa pag-share ko po, at sa pakikinig po ng mga kapatiran, i-bless niyo po kami. At i-fill niyo po kami ng inyong banal na spirito upang maunawaan po namin ito at ma-apply po namin sa aming buhay. In all things we ask the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Good morning po, everyone. Mga brother and sister. Say good morning nga. Good morning. Good morning. Amen. At ito pong, tapos na po natin yung church covenant natin. Ano nga po natin, i-review natin yung church covenant. Pakikuha nga Brother Harvey yan, church covenant. Basahin natin bago tayo medyo late na tayo nagsimula, no? Oo, ayan po. 10:12 na, hanggang 10:30 lang tayo. So, konti na lang yung oras natin. Ito pa yung ating church covenant. Pag sinabing covenant, kasunduan. Having been led, as we believe, by the Spirit of God to receive the Lord Jesus Christ as our Savior, and on the profession of our faith, having been baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, we do now in the presence of God, angels, and this assembly, most solemnly and joyfully enter into covenant with another as one body is in Christ. We engage, therefore, by the aid of the Holy Spirit, to walk together in Christian love, to strive for the advancement of this New Testament Baptist Church in knowledge, holiness, and comfort, to promote its prosperity and spirituality, sustain its worship, ordinances, discipline, and doctrine, to contribute cheerfully and regularly to support of the ministry, the expenses of the church, the relief of the poor, and the spread of the gospel to all nations. Tapos, etong mga sumusunod, hindi na natin na pag-aralan. Kasi, application na ng mga naunang paragraph. Pero basahin pa po natin. We also engage to maintain family and secret devotions, to religiously educate our children, to seek the salvation of our kindred and acquaintances. Kaya nga, sa mga elementary students, dapat hindi nyo i-enroll yung anak nyo sa mga hindi Christian church, Christian school. No, kunyari, mga CCC, mga ganyan. Hindi dapat. Dapat, hanggat maaari, Christian school. Pwede sa public, pero wag yung, alam nyo na, kunyari, school ng Jehovah's Witnesses, school ng Roman Catholicism. So, wag natin i-enroll yung mga anak natin doon. Okay? Kasi suturuan sila mag-pray kay Mary. To work circumspectly, pero pag college, pwede na siguro. To work circumspectly in the world, to be just in our dealings, faithful in our engagement, and exemplary in our deportment, to avoid all tattling, backbiting, and excessive anger, to abstain from the sale and use of intoxicating drinks as a beverage. So, kasama sa covenant natin, dapat hindi tayo nagiinom. To abstain from membership in lodges and secret organizations, and to avoid talking secret oaths with our contrary to Scripture, and to be zealous in our efforts to advance the work of a Savior. So, hindi na dapat tayo sumasali sa mga fraternity na katulad ng yung wala namang magandang idudulot. We further engage to watch over one another in brotherly love, to remember each other in prayer, to aid others in sickness and distress. Kaya po, mamaya, palalahanan niyo po ako na magkakaroon tayo ng special offering para kay Sister Gloria sa asawa ni Pastor Renato. So, mamaya, palalahanan niyo po ako. Baka makalimutan natin. Special offering.
To cultivate Christian sympathy in feeling and courtesy in speech, to be slow to take offense but always ready to reconciliation and mindful to the laws of our Savior, to secure it without delay. We moreover engage that when we remove from this place, we will, as soon as possible, unite with some other New Testament Baptist church of like faith and practice, where we can carry out the spirit of this covenant and the principle of God's word. So someday, kung kayo ay aalis na sa place na to, wala na kayo sa Pilipinas, or pupunta na kayo ng South, hanggat maaari, ang inyong pupuntahan or lilipatan ay Baptist Church. Amen po? Hindi na tayo umabot dito eh. Pero marami pang usapin yan. Hanggang dito lang tayo umabot, Sister Princess. Dito hindi na. Okay? So meron na lang tayong ilang minuto para pag-aralan yung ating lesson today, which is statement of faith. Ngayon naman po, tapos na natin yung series na to, pero bagamat hindi natin natapos yung buong church covenant, at least itong dalawang paragraph, okay, magsisimula po tayo ng bagong pag-aaral series. Ito naman po yung statement of faith. Sa mga Bible students, ang name ng course nyo dito, na-take nyo na to eh, Major Doctrines of Our Faith. Tama ba? Major Doctrines of the Faith. So, nakuha nyo na yan kay Pastor Bong. I hope naaalala nyo. Which is yung articles of faith natin. Ito yung ating pag-aaralan. Ilang articles of faith to? Alam ko, less than 20. Unang-una dyan yung scripture. Statement of faith, article number 1 of the scripture. Ngayon ganito ha, bakit ba tayo may mga article, church covenant? Kasi ganito yan. Lahat ng nagpo-profess na Christian, sinasabi nila na naniniwala sila sa Bible. Tama? Jehovah's Witnesses, naniniwala sa Bible. Mormon, naniniwala sa Bible. Okay? Ang RCC, Roman Catholic Church, naniniwala sa Bible. Halos lahat ng nagsasabing Christian, naniniwala sila sa Bible. Ang tanong, ano yung pinaniniwalaan mo sa Bible? Magets nyo ba? Kaya kailangan natin ng articles of faith. Oo, lahat tayo naniniwala sa Bible. Pero, ano yung pinaniniwalaan mo sa Bible? Kaya kailangan ng artikulo ng pananampalataya. Ito yung mga artikulo ng pananampalataya natin. Ano ang paniniwala natin sa Bible? Hindi katulad ng NCGI, Members of Church of God International, wala silang artikulo ng pananampalataya. Kung ano ang sasabihin ng kanilang leader, yun ang paniniwalaan nila. Okay? Pero tayo, meron tayong articles of faith. At hindi dapat tayong mag-depart dito. Unang-una, of the scripture. Madali lang ito, palagi na natin itong pinag-uusapan. Na ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi ito naglalaman ng salita ng Diyos, kundi ito ay mismong salita ng Diyos as is. Kasi pag sinabi mong naglalaman ito ng salita ng Diyos, ibig sabihin, yung mga ibang nakasulat dito, hindi naglalaman ng salita ng Diyos. Okay? Ang Bible ay 66. Hindi to 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, or hindi to 70 plus. Kasi sa RCC, di ba? Sa ating nakagawi ang reliyon, meron silang apocryphal books o yung Deuterocanonical books. Yung mga added writings na ewan ko kung nakakita na kayo nun, from sa Old Testament tsaka sa New Testament, sa gitna nun, merong ibang mga books. Si Esdras, Bel and the Dragon, tapos si Tobit, tapos si ang tawag dito, yung secretary, sino yung secretary ni Jeremiah? Si Baruch. Okay? Sino pa ba? Nakalimutan ko yung Maccabeans, First and Second Maccabeans. Hindi tayo naniniwala doon. Sa atin, 66 books lang. Ilan sa New Testament? 27. Sa Old Testament? 39. 39 plus 27, 66. Wala nang iba. Okay? Inspiration. Anong ibig sabihin natin dito?
Ito ay mismong salita ng Diyos. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, mag-isip kayo ng ano kaya ang mangyayari kapag hindi natin pinag-aralan ang Bible? Sa tingin nyo, ano kaya ang mangyayari kapag ang isang Kristiyano hindi nag-aaral ng Bible? Sige, tatawagin ko kayo isa-isa. Si Lisel, sa tingin mo, ikaw, ano mangyayari kapag ang isang Kristiyano hindi nag-aaral ng Bible? Possible mag-backslide. Very good. Okay? Kasi, ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, ito yung magkikip sa atin na hindi tayo malayo sa Panginoon. Wherewith shall a young man cleanse his way? By taking heed the word of the Lord. By taking heed His word. Okay? Possible mag-backslide. Tignan nyo, kahit nagsisimba yung Kristiyano, sabi ng Bible, merong sinasabi yung Bible na backslider in his heart. Bakit? Hindi kasi nagbabasa ng Bible. Amen? O mamaya, mga Bible student, matindi yung exam nyo sa akin sa Pauline Epistle. Okay? Hindi. Take home yun, take home. So, hindi nyo pwedeng i-chat GPT yun. Kasi, personal, yung iba dun, mga personal question. Okay? Next, si Princess. Ano sa tingin mo, pag hindi nag-aaral ng Bible lang sa Kristiyano, ang mangyayari, Sister Princess? Yun, masisway ng maling doctrine. Maniniwala ka na sa magkakabahay ako, manifesting. Di ba? Alam niyo sa ano yan eh. Sa mga Buddhism yan, yung mga manifesting. Sa demonyo yan galing. Sa atin, pag may desire tayo, ipag-pray natin. Hindi yung magkakajowa ako, manifesting. Yung parang counterpart niya ng iniklaim ko na, dinedeclare ko na. Masisway tayo ng maling turo. Tignan mo, may mga Kristiyano na, pero meron pa rin sa tindahan nilang palaka na merong bitching ko sa bibig, pampaswerte. Meron pang pusa. Baka meron pa sa inyo, rosaryo Sa motor nyo may nakatago pang rosaryo. Ganun ka na lang mag-pray. Or baka naniniwala ka pa sa sampagita. Naniniwala ka pa sa palaspas. Naniniwala ka pa sa mga kung ano-anong mga wala namang katuturang paniniwala. Masisway ka ng, pag di ka nagbabasa, ganito nga tignan nyo. Napaka-amazing ng Bible. Pag binasa mo talaga ng pangunawa, marami kang aha moments. Alam niyo yung aha moments? Oo nga no. Oo nga no. Ito, medyo malalim to. Meron tayong tinatawag na general revelation tsaka special revelation. General revelation, inihayag ng Diyos yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Pag nakita mo yung mga puno, nakita mo yung mga star, oo nga no, may Diyos. Kaya sabi ni Bart, nung tumingin siya dun sa bundok ng Takil, sabi niya, ang ganda ng puno, no? Oo nga, may Diyos nga. Hindi kasi kakaaral lang namin ng general revelation. Pag dinignan, ang special revelation naman, nagpakita ng Diyos ang milagro, ang Diyos ay theophany, nagkatawang tao, at ang kabuuhan ng special revelation ay si Jesus Christ at yung Bible. Okay, yung salita ng Diyos. So, nireveal ng Diyos yung mga bagay na gusto nating matutunan. Yung mga bagay na hindi natin kailangan matutunan, wala na, hindi na nireveal. May mga tao ganun, gusto nilang matutunan yung mga kung ano-anong bagay na mga walang kwenta. Si Cardo, anong gagawin, anong mangyayari kapag hindi nag-aaral ng, nagbabasa ng Bible ng isang Kristiyano? Baksak ang spiritual, parang ganun rin nun. Magbabackslide. Ano? Si Brother Harvey, anong mangyayari? Ay, tagnan mo, pati ba naman sa recitation, nangongopya na sagot? Madami pa. Si Brother Raymond, pag hindi nagbabasa tayo ng Bible, anong mangyayari? Ayaw magpa-rebuke? Totoo. Alam mo ba, pag nagbabasa ka ng Bible, kakausapin ka ng Diyos, marirebuke ka. Kaya ng ibang mga tao ayaw magbasa ng Bible kasi nasasaktan sila eh.
Kung basahin mo 1 Corinthians, 2 Corinthians, sabi ng Biblia, ang titigas ng ulo nyo. Mga busybodies, ano yung busybodies? Mga chismoso, chismosa. Tayo mga tao, ayaw nating nasasabihan ng negative. Pero ang Bible, full of negativity when it comes to sin. No? Tattling, backbiting, ano pa? Ang daming mga kasalanan na binabanggit. Na pag pinag-isip-isipan mo, pambira, parang ako yung dinidescribe dito ba? Di ba? Ayoko magbasa ng Bible kasi baka masaktan lang ako. Na ganun tayong pag-iisip. Kaya ang isang Kristiyano, na-open pag nire-review, hindi nagbabasa ng Bible yun. Yun yung isang application. Kasi pag lagi ka nagbabasa ng Bible, lagi ka nang nare-review. Amen? Masasanay ka na ma-review ng salita ng Diyos. Marami kang aha moments. Magre-repent ka at sasabihin mo sa Panginoon, oo nga Lord, madami talaga akong kasalanan. Katulad ng binabanggit dito sa 2 Corinthians, diba? Meron diyang mga problema na may isang kapatid, sa 1 Corinthians, may binabanggit diyan si Apostle Pablo na sobrang tinding kasalanan. 1 Corinthians, ano yung kasalanan na yon? Yung tatay niya, merong bagong asawa. Yung bagong asawa ng tatay niya, ginawa niyang kalabuyo. Imaginin mo yan? Ngayon, pagdating ng 2 Corinthians, sabi ni Apostle Pablo, patawarin niyo na. Kasi nag-repent naman eh. Kaso yung mga mananampalataya, ayaw nilang tanggapin. Yung mga kapatiran, ayaw nilang ulit i-reinstate. Bakit? Di ba? Dahil minsan ganun tayo. May kapatid, hindi nagsisimba. Tapos pag nagsimba, ang tanong mo, bakit ang tagal mo nang hindi nagsisimba? Maling tanong yun. Dapat ang unang tanong, Brad, kamusta? Nagpe-pray ka namin eh. Ganun. Kaya mga kapatid, dapat talaga balik na natin yung visitation natin. Kasi totoo, iba tayo dito sa church. Minsan, o maraming pagkakataon, iba ka sa church, iba ka sa bahay. Alam mo, minsan ang simbahan, ito yung nakakapag-encourage sa'yo eh. Pero pag uwi mo na ng bahay na, di-discourage ka na. Napansin niyo yun? Kaya nga, ibalik natin yung visitation ministry natin. Kung saan, binibisita natin yung bawat isa. Diba, bibisita tayo dito. Ayan, birthday. Di ba? Paano ba gagawin pag visitation? Mag-aaral ng 1 hour Bible study? Hindi. Pupunta ka doon, pag magkakamustahan, magpe-fellowship, magpe-pray, tapos magbabasa ng konting Bible. Tapos yun na. Okay, so pag-pray natin na ilan ng kapatiran, ang dami natin, siguro sabihin na natin nasa 50 families o 50 persons tayo dito. Sabihin na lang 30 na lang. O 30 divide 4. Dito na lang tayo sa Bible. Basta importante yung visitation. Okay? So review. Next, si Sister Sarah. Ano sa tingin mo mangyayari pag ang Kristiyano di nagbabasa ng Bible? Bawal ng kopyahan na kasi nasagot na yun. Ano? Okay. Madaling mapaniwala. Dapat tayo mga Kristiyano, pag may naririnig tayo sa Facebook, kung saan-saan man, laging tayong critical thinking. Diba? Maniniwala ka ba sa isang mayor ng isa sa mga municipality ng Pilipinas, mayor, hindi alam saan pinanganak, tapos walang diploma sa kolehiyo, high school, elementary, tapos 17 years old, tsaka nagparehistro ng birth certificate. Maniniwala ka bang Pilipino yan? Obvious naman, syempre hindi. Kayo po ba, alam niyo saan kayo pinanganak? Saan ka pinanganak, Brother Ricardo? Marikina. Critical thinker. Magkaroon tayo ng critical thinking. Huwag tayong agad maniniwala sa lalo na sa Facebook.
Sabi ng isang vlogger dyan, alam nyo, sa Biblia, hindi naman masama talaga mag-asawa ng madami. Kasi tingnan mo si Solomon, madaming asawa, 700. Ang kabit, 300. Total of 1,000. Kaya nga maaga namatay si Solomon eh. Ang dami asawa eh. Isa nga lang asawa mo, gusto mo nang mawala, di ba, Brother Tirso? Ayoko na, Lord, kunin mo na ako. 1,000 pa kaya? 700 pa kaya? So, mali yun. Okay? Never sinabi ng Diyos sa Deuteronomy. Sa Old Testament, sa Pentateuch, sinabi ng Diyos na ang hari hindi dapat magkakaroon ng multiple wives. Okay? Hindi pwedeng maraming asawa. Sinabi yun sa Biblia. Kinumad ng Panginoon. Kaya sila David, sila Solomon, yung mga maraming asawa, hindi ina-approve ng Diyos na marami silang asawa. Kasalanan nila yon. Kaya tignan mo, dahil sa sobrang dami nilang asawa, ano nangyari? Madami din silang anak. Ano nangyari? Nagpapatayan yung mga anak nila. Kasi kasalanan ng tatay. Kaya totoo yung generational curse. Kapag ikaw, manginginom ka nung bata ka, yung anak mo, totoo yung partly true yung like father, like son. Yung anak mo, malaking chance magiging manginginom din yan. Amen? Ako, yung tatay ko, syempre, ano yun eh, kilala niyo naman, di ba? Nung ako ay bata pa, ayoko nang suntukan. Gusto ko agad patayan. Yun ang isip ko. Totoo, Sister Princess. Ayoko nang suntukan, gusto ko agad saksakan. Mabuti na lang nakakilala ko sa Panginoon. Yung generational curse, mababali yun once na ang Holy Spirit nasa sayo na. Kaya kung Kristiyano ka na, tapos nagkaanak ka, ngayon yung anak mo makasalanan yan. Kaya kailangan yan tumanggap sa Panginoon. Kaya akala natin yung mga ginagawa natin, wala lang yan. Kaya tignan mo, rebelde ka sa nanay mo, rebelde ka sa tatay mo. Antayin mo, pag nagkaroon ka ng anak, magiging rebelde din sa'yo yan. Kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo, Brad. Unfaithful ka sa church, tignan mo yung anak mo, unfaithful din. Lagi kang late sa church, tignan mo yung anak mo, lagi ding late sa church. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng feeling ng Holy Spirit. Okay, may 1 minute pa tayo. Sino naman? Si Sister Grace. Ay, hindi, busy si Sister Grace. Sino pa hindi ko natawag? Si Kuya Tirso, pag hindi nagbabasa ang Kristiyano ang Biblia, ano kaya mangyayari? Oo, malaking impact. Katulad, naalala ko nung sinabi ko dati. Kaya hindi tayo nababago kasi hindi tayo nagbabasa ng Bible. Tama. Tingnan mo ngayon, palamura ka pa rin. Di ba? Subukan nyo. Manggulat kayo. Gulatin yung katabi mo minsan. Nung nakaraan, nag-basketball kami dyan, oh. Pinakitaan ko yung mga young people ng moves ko, Brother AC. Kaya, Saturday, Sunday, hanggang ngayon, masakit ka ako. Di ba? Kapag nagka-physicalan na, parang nagmumura ka na. Hindi mura yun. Mura yung magkakarinig ko eh. So, para mabago yung ugali natin, magbasa po talaga tayo ng Bible. Saan malilinis ng tao ang kanyang daan, ang kanyang kasalanan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya po, wag nating gawing light yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya yung mga Bible students, galingan nyo talaga dito sa Ladder Race. Galingan nyo. Kasi yung hindi panghabang buhay na meron tayong ganyan. Okay? Hindi panghabang buhay, tuturuan ko kayo. Someday, kayo na din yung magtuturo. Baka someday, pag may magtanong sa inyo, hindi kasi, sisihin nyo pa ako, hindi kasi tinuro ni Sir eh. Hindi tinuro ni Pastor Bong eh. Galingan nyo. Alam nyo sa law, sino ditong nagkaroon ng law subject nung college siya? May law subject ka, sis? May law ka? Sinong may law? Okay. Legal, mga legal something. Pag pumasok ka ng law school,
yung tinuturo sa'yo ng mga profesor, 5% lang ng kabuuang dapat mong matutunan. Ulitin ko yung ginagawa niyong aral sa classroom, 5% lang ng buong lahat ng pag-aaral na kailangan mo matutunan. Imagine 5%. Saan mo kukunin yung 95%? Sarili mo, self-study. Same with the Bible. Wag kang makontento sa pinipreach dito sa Sunday school, sa Bible study. Magbasahin mo yung Bible ng sarili mo. Amen? Kasi may mga ganto. Pag binigyan kita ng ginto mamaya, matutuwa ka, di ba? Pero pag anong klaseng tuwa na binigyan ka ng ginto sa ikaw mismo yung nakadiscover ng ginto? Ibang tuwa yun. Same with the Word of God. Makikita mo, hindi ito natuturo sa church, no? Grabe, no? Ang ganda pala talaga ng Bible. Kasi, tignan mo, ang church natin, ilang oras sa morning worship service? O sige nga, bibigyan ko kayo ng test. Prayer meeting, anong oras nagsisimula? 6:30, natatapos ng 6:30, 7, kalahati, 8, 1 hour and a half. Ilang minuto mag-preach si Pastor Bong o yung preacher? Wala pang isang oras. 45 minutes sabihin na natin. Sabihin na natin 1 hour. Sunday school, anong oras nagsisimula? Hindi 10 o'clock. Hindi 10:30, hindi 11:30. Mga kapatid, 9:30. Amen? Yun, 9:30 dapat. Papagawa ko dito na malaking type. Sunday school starts at 9:30. Church day starts at 9:30. Pero alam niyo ba sa ibang church, kapag ang sumula ng service 9:30, 1 hour early, nandun na sila. Yung isa kong ninong pastor, once a year, bumibisita kami sa kanya. Prayer meeting nila nagsisimula ng 7. Pero 6 o'clock nandun. Ang dami ng tao. Nagulat kami ni Grace. Look, dami ng tao. Anong oras simula? 7. Andun na sila nakaupo tahimik. Tapos pag magkamustahan, oh God, kamusta ka na? Nag-aantay sila. Sa atin, yung pastor ang nag-aantay ng tuturuan. Amen? So, masakit man, tignan nyo, ayaw nating nakakarinig ng rebuke, di ba? Matahimik tayo eh. So, ganun talaga mga kapatid, ang buhay. Kaya kailangan natin pagsumikapan ang buhay Kristiyano natin. 9:30 to 10:30. 2 hours na from Thursday. 10:30 to 12. Sabihin natin sa isang linggo, meron kang 4 na oras, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Faithful ka nun Faithful ka sa prayer meeting, faithful ka sa Sunday school. And then, meron pa palang afternoon service. Sabihin natin 5 hours. 5 hours. Faithful ka nun sa isang linggo. Pero hindi pa rin yun sapat. Alam nyo ang mga Muslim, nanood ako ng dokumentary. May place kasi sa mundo na ang nakawan sa kanila tubig. Hindi pera ang nakawan sa kanila, tubig. Sobrang unti ng supply ng tubig sa kanila. So sabi nung reporter, ano nang gagawin mo? Hindi ka nakakuha ng tubig. Sabi niya, mag-aantay ulit ng tubig, pero sa ngayon, magbabasa muna ako ng Quran. Grabe yung kanilang faithfulness. So sa atin, naganda leche-leche na yung buhay natin, hindi pa rin tayo nagbabasa ng Bible. Sasabihin pa natin sa Diyos, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Basahin natin yung Bible para malaman natin kung bakit nangyayari sa atin yung mga pangyayari na nagaganap sa atin. Okay, so yun po mga kapatid, next week, simula po atin tayo ng ating tutuloy po natin yung ating Articles of Faith. Articles 2 next week. Let's all stand up. Tayo po ay mag-pray sa ating offering prayer, Sunday School offering. Please, Brother Cardo pa, ano po yung Sunday School offering? Manalangin po tayo, Lord. Maraming salamat po, Ama, sa araw na ito. Dalangin po namin sa aming mga natutunan. Pagpalain niyo po kami at ma-apply po namin ito sa aming buhay. Bless niyo po ang aming Sunday School offering. In Jesus' name we pray. Amen. After po ng offering, magkaroon po